Hello guys, welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At muli po tayo mag-update about stock market at medyo matagal din tayo nawala, ano? Last upload natin September 12 pa, 2024. So ngayon, since hindi na ako busy, ayan, kaya mag-update na tayong muli. And syempre, don't forget to subscribe sa ating channel sa mga bagong viewers. And maraming salamat sa suporta nyo. So, let's start guys with update. Ayan. Mag-update tayo sa mga top trending stocks. Let's start with SEC guys. Same setup. Ayan, pero for this time, i-check muna natin yung sa weekly chart. Ayan, para mas makita natin yung talagang overall trend. Mas better kasi pag ganito yung setup, no? Ayan. So, since may problem nga about SEC, ayan, kung titingnan natin, may gap down. Okay. So, syempre, ano tayo dito? Very familiar tayo for SEC sa nangyayari sa kanya. Okay. And, kung i-check natin to, may nakita tayo dito about SEC. Ito yun, oh. Posted. Ayan. So, kanina 12:32. SEC confident in obtaining new coal operating contract. Ayan. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Pero, so far kasi, 50-50 to eh. Diba? Ayan. Kung titignan natin based sa may chart, since, noong last week, tapos ngayon, this week, is nag-create siya ng malaking gap. And right now, nagkakaroon na ng week dito, no? So, it means, talagang, no? Kumbaga, may bumibili. So, since then kasi, kung titignan natin, every makakakita tayo ng gap for SEC, actually, napi-filled siya. Example tayo, So, ito guys, of course, gap to. Na-filled, right? Ayan, kasi nag-rally siya. Same here. Same here. Okay? So, may gap down, pero na-filled. Push. Okay? Same here. May konting gap. Ayan, kung titignan natin. And at the same time, na-filled din yan. And this time, very familiar, setup. So, tingnan natin since meron pang problem to. Ayan, about dun sa may contract. And I think possible pa rin, na ma-filled yung na to. Yung kanyang gap. Ayan, kasi medyo to, medyo mahaba to guys, yung kanyang gap dito. Kaya, in my opinion, possible. Pero tingnan pa rin natin, Bakit? Kasi, this time is nasa baba na to ng 200-day moving average. Unlike before, na nasa taas siya. Okay? So, if ever man na mag-rally to hanggang dito, tingnan natin kung ano mangyayari. No? Pero mas bullish to kasi kung makakabalik sa may taas ng 200. Ayan. Since naka-weekly tayo dyan, pag sinilip sa daily, so actually, inalaglag na nga to ng maraming beses before, based dito sa daily chart, pero nakaka-recover. Okay? At nafi-filled yung mga gaps. So, for now, ang pinaka titignan natin dito is yung news about sa kanyang contract, Ayan. So, pagka na-fill to, possible magre-retest ulit dito sa may 200-day moving average. Somewhere here, malapit sa 32.
31.97, no? Ayan. So, dito yun, ano? Ayan, so tingnan natin kung ano yung possible setup dito for SEC, ano? Ayan. Next natin, OGP. Of course, mga top trending stocks to, guys. Check natin. Oceana. So, ito guys, sobrang solid din ng rally na to from here noong 2024. This time kasi nung kino-cover natin to is kaiipo lang na to, no? Ka-IPO lang na to sa PSE, guys. Ito yun 2024. Hindi pa ako busy nun at nakapag-update pa ako for OGP nun. So, since then, kung titingnan natin, nag-rally na. So, bakit nag-rally? Why? Oceana Gold. I-check natin kung ano yung yung mismong business niya. Yan, kung bakit siya nag-rally or meron bang news. No? Ayan. So, pwede nyong i-try dito, guys. And kahit Google lang, pwede ni. Oceana Gold. Ayan, Philippines. Bakit nag-rally, ano? Tapos, punta tayo dito sa AI mode. Ayan, so, pwede yan, ano? Pang research ba? Ayan. So, kailangan natin ng AI, guys. Hindi masama gumamit ng AI. Kung mas mapapaganda yung ating research, no? Oceana Gold, ayan, Philippines is a leading gold and copper producer operating the Didipio mine. Ayan. So, siya ay company about gold and copper. And we know that yung gold is nag-rally noong 2025. So, nag-IPO si OGP 2024 and nag-rally naman yung gold 2025. So, that's why ayan. So, ito yung result, no? From here, somewhere here, kung nakabili ka sa, sa 14, somewhere here, sa 14 pesos. So, right now, meron ka ng almost 170% gain, ano? Ayan. So, magiging profit dyan kung ibebenta mo na. Ayan, no? Solid talaga yung mga yung gold. Especially kung yung business is about dun. Ayan. Kasi di naman siya actually talagang bumababa yung value, 'di ba, ng gold. So kung bababa man konti lang, then tataas ulit eventually, no? So in the long run, pagka chinek natin yung gold, papataas siya. Ayan, no? So ganun yung setup. Same sa mga company na nagmamine. So possible kasi ganun din yung kanilang trajectory, ano? Ayan, pagka masyadong boring yung mismong galaw, mas maganda yon. So this time nga, yun nga, noong 2025 nag-boom yung gold. Ayun. So lahat ng related about gold paldo, no? Ayan. Tapos plus, so trending din to, guys. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Pero right now, medyo tagilid to. Ayan, no? Medyo tagilid. 2025 June yung kanyang peak 65, tapos right now 14 na lang. Parang meme coin, guys, sa crypto. Biglang bumabagsak, no? Yan, pero naman kasi to, guys, nagrally naman to.
noong 2000, ano ba to, 2021, 2023 hanggang 2025. So ilang ano yan, ilang percent yan from here. Okay, malapit dito sa DOS, tapos hanggang dito 65. Ilan yan? Let's say dito na lang yan, 64. So 3,000%. So 30x guys, ano. So kung naglagay ka ng ano dyan, 1,000, magiging 30,000 guys. May get kasi 31 to eh. Ayun, 3,100% guys eh, no. Ayan, tapos kung nag-hold ka at di ka nagbenta, ede 600% pa rin, still profit pa din, ano, kung nag-hold ka. Ayan. So ano ba si Plus? Check natin kung ano yung kanyang business guys. Ayan. So dapat may research tayo, right? DG ano, ito ba yun? DG Plus ba? Tama ba? Plus Interactive Corp. AI mode. So ang meaning, kaya ano ba yung ano na to? Yan. So ang kanyang mismong platform, core operation is about more on casino, no? Retail casino network and licenses and property. Ayan. So that's why nag-boom siya. Right? Ayan, no? Ayan. That's why nag-boom siya guys. It's about casino, etc. No? Since na ano na si ano, si Alice Guo. Di ba? Ayun, kaya siguro bumagsak. Right? Or baka may something na ano dito nangyari. Ayun, so tingnan natin, no? Kung makaka-recover pa ba or hindi. Ayun, pero still ano pa rin yan, in profit pa din kung nakabili ka. Ayan. So, trading pa rin pa to. Goods pa naman. Ayan. Tapos, next po natin, DMC. Check natin to DMC. Alright. So, meron tong gap down. Same for SEC. Bakit? Check natin. And kasi hindi ko din alam. Wait lang. Ano na ngayon? DMCI Holdings. DMCI Holdings. Ayan. So, check natin. Okay, ano ba meron dito for DMCI Holdings? So, ang kanyang core business, ito, halo-halo guys. May construction, may real estate, may mining. So, about mining, Semirara Mining and Power Corporation, the country's largest coal producer, accounting for roughly 99% of domestic output. Ayan. So that's why Semirara. Hindi ko sure kung ano sila, no, kung same sila nung SEC tsaka itong SMPC, ano, pero ano kasi to about coal to eh. 'Di ba? Kung babalikan natin si SEC, coal din siya, 'di ba? Right?
Wait lang. Hindi kasi ko familiar sa mga ano nila, yung sa mga core business nila. So ngayon lang ako medyo nag-research. Ayun, kasi may AI na. It means mas madali na mag-research ngayon compare dati na mahirap, no? Kasi Merara. Ayan. So ang gusto kong siya nga yun, no? Ito SEC, ano? Tama. Ayan. So that's why about coal, no? Tingnan natin yung symbol niya. Ayan. So siya nga yun. SEC. Si Merara Mining and Power Corporation. Akala ko iba, no? Ayan. So same lang. So it means yun nga, talagang affected din to, no? Si DMC. Ayan. So same setup for both of them. May gap. So tingnan natin kung mafe-fill ba yan or hindi. So far still nasa ano to, no? Nasa taas, guys, yung kanyang stock based sa weekly chart. So let's see, guys. Ayan. So dati kasi yung kanyang last na laglag dito noong 2018 pa. Ito nalaglag siya, di ba? Nalaglag, nag-retest, tapos bagsak ulit. Same here. So, possible mag-retest doon. So tingnan natin. Retest or ganun. Ma-reject, guys. Right? So for now, crucial to, no, for DMC. So kasama to sa top paying dividends, no? Malakas magbigay ng dividend to, Tingnan nga natin yung ano na to, dividend. DMCI dividend 2025. Labang percent. Annual dividend percentage. Ayun, no? So 12.7 meron dito. 12.7 daw. Dito naman 10%. Ayan. So actually goods pa rin, ano? 'Di ba? Ayan. So 10 to 12% based sa research. Ayan, sa Google, no? Right. So next, SGP. SGP, guys. Ayan. So same here, ano? Since nung ano to, pandemic, nalaglag siya. From here 380 plus. Okay, tapos nalaglag dito somewhere 15. Okay, tapos ngayon nakaka-recover na. Nasa 80 na siya, guys. Ayan, no? Ayan. So for now, medyo ano natin, tingnan natin sa daily chart to, no? Ayan. So based dito, pwede pa namang mag-rally to, guys. Okay, pwede pa to mag-rally as high as eto 20. Ayan, kasi meron na tayong resistance dito, Ayan, no? Mga retest to pero rejected lahat. So it means
if ever man na magra-rally, higher high yan, so pwedeng ma-hit yung 20. Ayan. So malapit dun sa may 20 guys. APX. Ayan. So about mining din to guys, right? Solid din yung rally na to. O, diba? Sobrang boring since nung 2000 ano ba to? 2009 eh. Okay, tapos nag-price discovery mode na siya last year. Ayan. So actually nag-start nung 2022 from here, no? Tapos nag-rally halos 900%. Diba? So yung Apex, okay, ano ba yung mining company na yan? Sikat to eh, yung Apex eh, diba? Apex Mining Company. Nasama pa nga sa tool po to eh, pagkakatanda ko eh. I-search na sa YouTube. Ayan o. Apex Mining Company is a major Philippine gold and silver producer headquartered in Pasig City. Ayan. So that's why nag-rally, because solid, no? Gold and silver producer. Ayan. Kaya kung babalikan natin yung chart, paldo. Ayan yung mga nag-hold guys. Ayan. So ikaw ba naman yung ano, yung nakabili dito, no? Nung 2014, eh sobrang tagal nun guys. Nasa ano pa yan, nasa 4.5 price niya, no? 2014 August. Ayan, tapos hinold mo ngayon, diba? So hindi na rin masama kung i-compare mo sa iba na wala namang balik, diba? Ayan. So for now, ang ano lang natin dito, masasabi lang natin, very risky. Bakit? Kasi kung titignan natin yung chart, so almost vertical na siya. Ito o, diba? So almost vertical na yung kanyang itsura. Kaya delikado yan guys pagka ganyan na yung kanyang itsura ng chart, no? So wag kayong mafo-FOMO pagka ganyan. Next. So I think ano na to, last na to guys, nickel. Okay. Nickel guys. Check natin. Ayan. So dito naman swabe kasi galawan na to eh. Merong ano eh, may bottom eh, no? Di ba? Kaya madaling i-predict guys since 2000 ano to, 2011. Same lang siya ng movement actually. So pagka na-hit somewhere here sa 2.4 pababa, 2.4 pababa, ayan o, 2.4 pababa, 2.4 pababa, eh talaga nagra-rally siya. Rally, 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 rally. Same pattern, ano? Double bottom pattern palagi yung pinapakita niya sa atin eh. Right? Ayan o. So dito meron tayong double bottom, double bottom, double bottom, double bottom, double bottom. Okay? So pagka na-hit yun, tas nakita na yung double bottom pattern, ayun na, no? So right now, kung nakabili ka rito sa may gawing baba, so up ka na ng 140% mahigit. Ayan.
So, not bad actually. 2012, tapos yung dalawang peak niya, no, na ma-consider natin na talagang goods. 2014, saka 2022. So, medyo malayo yung difference, guys, ano. 2014, 2022, so ilan yun? 8 years, tama? 2022, tama ba? 14, mahina na sa mata. Ayan. So, 8 years from 2022, tapos ngayon is medyo nagra-rally. Ayan, no? So, tingnan natin. Ayan, kasi dito, so, still, pwede pa naman to mag-rally, guys. No? So, yun nga lang, baka magkaroon to ng retest sa may 200-day moving average. Once na magkaroon ng pullback. No? Ayan. So, good din yung nickel, mga metal dyan. Ayan. And I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bukas po yan. God bless and bye-bye.